Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Solomon. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Ang bertud at kakayahan na inyong matutunghayan, masasabing isa sa pinakakakaiba, isa sa pinakamalakas na tinangan ng isang tao. Nagagawa ng mutya na ito ang magpagaling ng anumang karamdaman at sa pambihirang pagkakataon, nagagawa nitong bumuhay ng namatay. Ito ang naging karanasan ng ating tampok na karakter. Si Solomon ay lumaki sa pangalaga ng kanyang lolo Mako, isang mahusay na serohano. Maliban sa pagiging manggagamot, kilala din sa kanilang baryo bilang malakas na mambabarang. Ngunit sa kabila nito, kinagigiliwan at inirerespeto ng mga tao si Mang Mako dahil marami itong natulungan gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang mga sandaling ito, 10 taong gulang pa lamang si Solomon. Kakarating pa lang sa tahanan ni Mang Mako, inihatid ng kanyang ina para doon muna pansamantalang manirahan habang inaayos ang buhay sa syudad. Nung una, naging mahirap para kay Solomon ang lahat. Dahil hindi ito sanay sa buhay probinsya, lalo pa at walang kuryente. Tanging gasera at kandila lang ang nagsisilbing liwanag sa gabi. Sa umaga naman, walang ibang nakikita si Solomon kung hindi ang mga alagang hayop. Palaging nagmumukmok ang paslit sa kwarto o hindi kaya naman nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Naghanap ng paraan si Mang Mako para mabaling ang atensyon ng apo. Ito ay ang turuan si Solomon ng ilang simpleng pamamaraan, kagaya ng pagpapatubo ng halaman gamit ang mga orasyon. Hindi naman nabigo si Mang Mako dahil nagawa nitong ibaling ang atensyon ni Solomon. Kaso nga lang ang problema, seneryoso nito ang pagiging manggagamot. Mukhang tuwang-tuwa ka sa ginagawa mo ngayon, Solomon. Ano sa palagay mo? Maganda ba ang merong taglay na kakayahan? Simpleng kaalaman ng pambabarang pa lang ang itinuro ko sa iyo. Meron pang mas malalim at mas komplikadong pamamaraan kaysa sa pagpapatubo ng halaman. Wika ni Mang Mako habang nag-iikot sa ginawang hardin ng apo. Parang gusto ko pong pag-aralan yung lahat ng nalalaman nyo, Lolo kung tuturuan nyo ko. Tugon ni Solomon. Depende sa magiging takbo ng panahon, apo. Bata ka pa. Mahaba pa ang landas na tatahakin mo. Sa ngayon, makontento ka muna sa kung ano ang nalalaman mo at kung ano ang kayang gawin. Wika ni Mang Mako. Ngunit walang nakapigil ng kagustuhan ni Solomon na matuto. Habang nagdadaan ng panahon, unti-unting natututo si Solomon sa sariling pamamaraan hanggang sa sumapit sa edad na 20. Naging mas malawak ang kaalaman ng binata. Mukhang hindi na kita kailangang turuan. Mahusay ang paggamit mo ng kaalamang itinuro ko sa iyo. Ngayon, siguro handa ka na para mas magtaas pa ng aral. Ibig sabihin ho, tuturuan mo na ako? Yan ay kung gusto mo. Oo naman ho, matagal ko nang hinihiling sa inyo na turuan ako Pues, ituturo ko sa iyo ang lahat ng aking kaalaman. Ngunit sasabihin ko ngayon pa lang, hindi biro ang pagdadaanan mo. Ang mga itinuro ko sa iyo noon, wala pa sa dulo ng kalingkingan ng kabuuang kaalaman ng barang. Sana lang ay makayanan mo. Hindi ho ako nangangako, pero hindi rin ako susuko.
Sisikapin kong makayanan ano man ang pagsubok na pagdaanan ko. Pag-uusap ng maglolo. Nang gabing iyon, inilabas ni Mang Mako ang napakaraming libro. Lahat ng ito ay tungkol sa pambabarang. Naglalaman ito ng ilang pamamaraan kung paanong gagamitin ang kakayahan sa mabuting paraan. Ang nilalaman ng mga libro na yan, pamamaraan kung paanong gamitin ang pambabarang sa panggagamot. Aba lolo, mukhang marami nga to ah. Pero sige, pag-aaralan ko po ang lahat. Wika ni Solomon. Napansin nito ang isang itim na libro na gawa sa balat ng hayop ang takip. Akmang dadamputin na sana ng binata nang biglang agawin ni Mang Mako. Hindi pa para sa'yo ang nilalaman ng aklat na ito. Hala sige na, magpahinga ka at bukas mo simula ng pag-aaral. Sandali lang ho lolo, ano ba ang laman ng libro na yan? Ang nilalaman ng librong ito ay ang madilim na katotohanan ng kaalaman sa pambabarang. Ayokong matutunan mo ang mga aral mula sa librong ito dahil hindi ko gustong matulad ka sa akin. Wika ni Mang Mako. Wala po akong alam sa kung anong nangyari sa inyo sa nakaraan, lolo. Wala rin naman nasabi sa akin si nanay tungkol sa inyo eh. Maaari ko po bang malaman ang kwento nyo? Alam kong kukulitin mo ko tungkol sa bagay na yan. O siya sige, ipapaliwanag ko sa'yo. Kumuha ka muna ng kape. Mahaba ang ating pag-uusapan. Wika ni Mang Mako. Dali-dali namang tumayo si Solomon para sundin ang utos ni Mang Mako. Pagbalik nito, bitbit ang 2 tasa ng kape. Sinimula ng matanda ang pagsasalaysay. Alam mo ba, Solomon, hindi ako talaga manggagamot. Gaya mo, nagsimula akong matuto ng kaalaman sa pambabarang. Sa murang edad ako nagsimula. Ngunit taliwas sa mga nalalaman mo ngayon ang aking natutunan. Ano? Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang aral mula sa aklat na ito ang aking natutunan. Sa ngayon, hahayaan kitang basahin ang nilalaman nito. Pero hindi ako papayag na pag-aralan mo ang kaalaman ng pagpatay ng tao gamit ang barang. Wika ni Mang Mako. At habang binabasa nito ang nilalaman ng aklat, pinaliwanag ni Mang Mako ang kanyang nakaraan. Kaunting pagbabalik tanaw sa buhay ni Mang Mako. Nang mga panong ito, 10 taon pa lang si Mang Mako at gaya ni Solomon, natutong mamuhay sa piling ng ibang tao dahil iniwan din ito ng mga magulang. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang mga itinuro sa kanya ng taong kinalakihan. Kinakatakutang mambabarang sa kanilang baryo ang tsuwi ni Mang Mako na ang pangalan ay Tasyo. Kasagsagan ng digmaan laban sa mga Hapon ng mga sandaling iyon, kaya nababalot ng karahasan ang buong bayan. Upang mabuhay, pinili ni Mang Tasyo na kumapit sa patalim. Ito ay sa pamamagitan ng pag-anib sa mga Hapon. Malaking pera ang pangako ng mga opisyal ng militar kapalit ng pagkamatay ng ilang mahalagang opisyales ng mga dayuhan. At ang ginamit nilang pamamaraan sa pagpatay ay ang ritual ng pambabarang. Ito na ang buhay mo ngayon, Mako. Wala ka nang magagawa kung hindi yakapin ito. Wala nang mga magulang mo at kung gusto mong mabuhay sa panahong ito, sumabay ka sa Agos. Wika ni Mang Tasyo. Pilit itong tinuruan si Mako ng mga aral ng pambabarang hanggang sa lubusan nitong matutunan ang lahat. Isang araw habang nagsisibak ng kahoy,
May mga taong dumating at kinausap si Mang Tasyo. May inabot na papel ang mga ito at isang litrato. Matapos makipag-usap, umalis na ang mga ito. Nilapitan ni Mang Tasyo si Mako upang kausapin. Siguro naman handa ka na para sa una mong trabaho, Mako. Eto, basahin mo ang nilalaman ng papel na yan. Pagmasdang mabuti ang larawan, yan ang unang papatawan mo ng parusang kamatayan. Nanlaki ang mga mata ni Mako sa sinabi ng Shuin. Ngunit wala na itong magagawa dahil sa oras na tumanggi ay paparusahan nito ni Mang Tasyo. Bagaman labag sa kalooban, ginawa ni Mako ang utos ng Shuin. Pagsapit ng dilim, sinimula ng binatang Mako ang pambabarang. Sa una ka lang uusigin ng konsensya, Mako. Pero sa oras na matapos mo ang pagpaparusa, sisiguraduhin ko sa'yo, hahanap-hanapin mo ang pakiramdam na yon. At isa pa, masamang tao ang papatawan mo ng parusa. Kaya huwag kang mag-alala dahil kahit papano, kabayanihan ang ginagawa natin para sa bayan. Wika ni Mang Tasyo. Inisip na lang din ni Mako na para sa ikabubuti ng lahat ang pagkitil niya ng buhay, kaya itinuloy nito ang pinapagawa ng Shuin. Ilang araw matapos barangin ni Mako ang opisyal, nakatanggap ng balita ang mga ito. Kinumpirma ang kamatayan ng taong iyon. Halos hindi makapaniwala ang binata. Nakapatay siya ng tao sa kauna-unahang pagkakataon. Nasundan pa ito ng ilan pang biktima hanggang sa tila nasanay na lang si Mako. Napatunayan itong totoo ang sinasabi ng Shuin. Natagpuan ng binata ang sarili, aliw na aliw sa pagkitil ng buhay gamit ang kaalaman ng barang. Habang tumatagal, tila hindi na kontrolado ni Mako ang sarili na kahit ang mga inosenteng kababaryo, binabarang nito. Kaunting pagkakamali lang ng mga tao sa kanya, tinataniman niya ng sakit. At ang pinakamalalang nagawa ng binata, nang patayin nito ang Kapitan del Barrio, nang minsan siyang sitahin dahil sa pag-inom ng lambanog sa tabi ng daan. Walang pagdadalawang isip itong binarang ni Mako hanggang sa namatay. Ngunit hindi nagtagal nakahanap ng malakas na katapatang binata, isang mahusay na mambabarang na nagngangalang Mang Henaro. Kilala itong manggagamot sa lugar. Hindi inaasahan ng binata na lalapit ang isa sa mga nabiktima sa matanda. Walang kamuwang-muwang si Mako na natuntun siya nito. Nang mga sandaling iyon, mag-isang nakaupo sa atangan ng bahay ang binata habang nakatulala. Nakabalik lang ito sa wisyo nang bigla siyang tapikin ng isang matanda. Mawalang galang na iho. Ito ba ang tahanan ni Tasyo? Ito nga ho. Bakit niyo po siya hinahanap? Ganun ba? Ikaw marahil ang kanyang pamangkin, si Mako. Ako nga po. Bakit po, Manong? Alam mo bang may lumapit sa akin pasyente? Binarang ito. Matindi ang tama sa kanyang binti at alam kong ikaw ang may gawa nun. Nanlaki ang mga mata ni Mako nang marinig ang sinabi ng matanda. Nakita nitong papasok ng bakuran ang Shuin, kaya pasimple itong tumayo. Alam mo, Manong, malaki kasi yung kasalanan sa akin ng taong yun eh. Kaya binigyan ko siya ng ilang pigsa sa hita. Kahit na, hindi mo dapat ginagamit sa pananakit ng kapwa ang kaalaman mo. Kahit anong dahilan. Wika ni Mang Henaro. Sa pagkakataong iyon si Mang Tasyo ang nagsalita. Bawalang galang na po. Ano ba ang problema?
at tila naririnig kong pinangangaralan niyo ang pamangkin ko. Huwag kang magmaang-maangan, Tasyo. Dahil alam kong ikaw ang dahilan kung bakit walang habas na ginagamit ng batang ito ang kakayahan ng barang. Nananakit siya ng tao. Disiplinahin mo ang pamangkin mo kung ayaw mong ako mismo ang gumawa nun para sa'yo. Wika ni Mang Henaro. Alam mo, Manong, masamang tawang binabarang ng pamangkin ko. Kaya hindi ko siya pipigilan sa anumang gustong gawin. Kahit ang pagpatay sa Kapitan Del Barrio ng kabilang barangay, mabuting tao si Kapitan Bertig at wala kong nakikitang dahilan para patayin niyo ang taong iyon. Pasensya na, pero hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Huwag mo kong pinagbibintangan sa bagay na hindi ko naman ginawa. Pag-uusap ng dalawang matanda. Dahan-dahang pumupuslit si Mako sa pag-aakalang wala na sa kanya ang atensyon ni Mang Henaro. Kaso nga lang laking gulat ng binata. Sabay silang nanigas ng kanyang chewin. Magsilbi sanang babala sa inyo ang araw na ito, Tasyo. At ikaw naman, binata, huwag mong sayangin ang kakayahan mo. Malakas kang mambabarang. Nakakapanghinayang kung sa kasamaan mo ito gagamitin. Isinumpa ka na simula nang natutunan mo ang kakayahan na yan. Kaya wag mo nang palalain pa ang kasalanang bumabalot sa pagkatao mo. Wika ni Mang Henaro. Matapos ay may sinot ito sa leeg ng binata. Nanghina si Mako. Napaluhod. Ano tong nilagay mo sa akin? Bakit hindi ko matanggal? Isa yang uri ng bertud. Walang nabawas sa kakayahan mo. Pero sa tuwing gagamitin mo ito sa kasamaan, kusang mawawala ng bisa ang iyong kapangyarihan. Simula ngayon, matututo kang pag-aralang gamitin ang barang sa pagtulong, hindi para maminsala ng iba. Wika ni Mang Henaro. Nilingon nito si Mang Tasyo na noon ay namimilipit habang sinasapo ang lalamunan. At ikaw naman, dahil wala kang kakayahang magdisiplina, sa halip na ikaw ang maging mabuting ehemplo, dinala mo sa sangang daan ang pamangkin mo. Kayan tuloy naligaw. Yan ang bagay sa'yo. Humarap sa nilalang na nagbigay ng kapangyarihan mo. Tinutok ni Mang Henaro ang kanyang daliri sa leeg ni Mang Tasyo. Walang pagdadalawang isip itong pinatay. Muling binalikan ng matanda si Mako. Inakay ito para tumayo. Sumama ka sa akin. Wala kang mararating sa lugar na ito. Mapupuno lang ng galit ang puso mo. Simula ng araw na yun, unti-unting nagbago ang buhay ni Mako sa tulong ni Mang Henaro. Nagawa nitong matutunang gamitin ang kakayahan upang makatulong sa kapwa. Kalaunan, naunawaan ang kahalagahan ng buhay. Naging panata din ni Mako ang pagtulong sa kapwa. Hindi rin siya nanghihingi ng kapalit bilang kabayaran sa lahat ng masamang nagawa niya. Hindi nagtagal ay namaalam si Mang Henaro. Minana ni Mako ang kakayahan ng matanda sa pamamagitan ng isang mutya. Inilabas ito ng matanda mula sa bibig at pinasa kay Mako. Masaya ko at nagawa kitang baguhin. Sana lang wag ka nang bumalik sa dati mong nakagawian, Mako. Mamuhay ka nang walang dinadalang kasalanan sa mundo. Eto, tanggapin mo. Pangalagaan. Balang araw magagamit mo ang kakayahang taglay ng mutyang ito, Mako. Kung hindi man ikaw, ipasa mo ito sa susunod na henerasyon. Wika ni Mang Henaro habang inilalapag ang mutya sa kamay ni Mako. Hindi ako karapat-dapat sa mutya na ito, Manong.
Pero makakaasa ka. Ipagkakaloob ko ito sa taong mas karapat-dapat. Magpahinga ka na. Huwag kang mag-alala dahil hindi na ako babalik sa dating nakagawian. Mamumuhay ako ng malayo sa paggawa ng kasalanan. Wika ni Mako. Napangiti na lang ang matanda. Tuluyang nalagutan ng hininga. Matapos mabigyan ng maayos na libing, nagpa siya ang binatang magpakalayo-layo. Nanirahan sa tagong bayan kung saan walang nakakakilala sa kanya. Sa pag-asang matatakasan ang madilim na kahapon. Dito niya nakilala ang babaeng naging katuwang sa buhay. Nagkaroon sila ng isang anak. Ngunit kalaunan ay namatay din. Silang dalawa na lang ng anak ang magkasama sa buhay. Kaso nga lang sa pagtagal, bumuo ng sariling pamilya. Iniwan ang nooy matanda na si Mang Mako. Balik tayo sa kasalukuyan. Yon ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon, Solomon. Madaling araw na pala at mukhang wala ng oras para matulog. Kung gusto mong magpahinga, matulog ka, apo. Wala ka namang gagawin ngayon, hindi ba? Wala naman po, Lolo. Siguro, iidlip na lang ako sandali. Sisimulan ko na yung pagbabasa ng mga aklat na ito. Tugon ni Solomon. Matapos ang pag-uusap, lumabas ng bahay si Mang Mako. Pinakain ang mga alagang manok. Si Solomon pumasok sa silid upang magpahinga. Bandang tanghali nang magising ang binata. Kumain lang ito at naligo. Sinimulan ang pagbabasa ng mga aklat na iniwan sa kanya. Dahil may kaunti ng kaalaman, hindi na rin naging mahirap para kay Solomon na unawain ang mga nilalaman ng aklat. Ilang linggo ang nakalipas. Nagagawa na nito ng maayos ang ilan sa mga ritual na ginagamit sa panggagamot. Isa na dito ang paggamit ng mga linta upang alisin ang pamamaga na dulot ng impeksyon. Nangalap din ng mga insekto si Solomon sa kagubatan, gaya ng uwang at ilang makamandag na insekto, gaya ng alaktan, balingayaw at alupian. Ginamit naman ito ng binata upang patayin at labanan ang anumang impeksyon sa katawan ng kanyang pasyente. Makalumang pamamaraan ng medisina ang nilalaman ng mga aklat. Hinaluan lang ng mga kaalaman mula sa lihim na karunungan, kaya nagiging mas mabisa ito kung ikukumpara sa tradisyonal na panggagamot. Maliban pa dito, natutunan din ni Solomon ang paggamit ng mga orasyong pangontra at pangparusa sa masamang elemento. Paminsan-minsan, may mga kaso siyang kinakarap, kagaya ng panggagambala ng mga duwende, pati na rin ng mga engkanto. Habang pinag-aaralan ang iba't ibang pamamaraan ng panggagamot, dumarami ang nakakakilala sa binata. Ito ang naging daan upang makasagupa ni Solomon ang isang mambabarang. Isang babae ang lumapit sa kanila, nagmamakaawang gamutin ang kanyang anak na dalaga. Hindi ito tinanggihan ng binata. Pinakiusapan nito ng babae na siya ang pumunta sa kanilang tahanan, gawa ng hindi na makalakad ang anak nito. Walang pagdadalawang isip na pinunta ni Solomon ang pasyente. Nagulat ito nang dumating dahil sa bungad pa lang ng bakuran, ramdam na ng binata na pumasok siya sa teritoryo ng isang malakas na elemento. Hindi nagpatinag ang binata. Kampante ito sa kaalaman niyang taglay. Tumuloy sa pagpasok si Solomon sa tahanan. Dinala siya ng ginang sa silid kung nasaan ang anak nito. Nanlaki ang mga mata ni Solomon nang makita ang kalagayan ng dalaga. Namamaga ang buong katawan nito na parang kinagat ng napakaraming bubuyog. May pantalang muka
at halos hindi na makilala. Nagsimulang magkaganyan ang anak ko nang hiwalayan niya ang kasintahang taga-kabilang baryo. Hindi ako sigurado, pero malakas ang kutob ko na ang lalaking yon ang may gawa. Wika ng ginang na itago na lang natin sa pangalang Aling Melissa. Malalaman po natin yan mamaya, Manang. Kakailanganin ko po ng kandila at ilang piraso ng malinis na papel. Wika ni Solomon. Dali-dali namang nagpakuha ang ginang ng mga kakailanganin nito. Matapos maibigay, sinimula ng binata ang pagtatawas. Itinapat ng binata ang papel sa apoy ng kandila habang nag-uusal na mga dasal. Ilang sandali lang, tinignan ng binata ang papel at napangiti. Hindi nga ho kayo nagkamali, Ginang Melissa. Isang lalaki nga ang may gawa nito sa kanya. Wika ni Solomon habang ipinapakita ang imaheng nabuo. Nakaharap ang papel sa ina ng pasyente. Unti-unti namang nabuo ang isa pang imahe sa mismong papel. Ano ang ibig sabihin nito, Solomon? Bakit may namumuo pang imahe? Hindi mo naman itinatapat sa apoy ang papel. Tanong ni Aling Melissa. May malakas na nilalang sa likod ng lalaki. Maaaring isang elemento o taong may kaalaman sa pamiminsala. Gumagamit siya ng ritual. Sa madaling salita, isang mambabarang ang nilapitan ng lalaking ito para parusahan ang anak niyo. Wika ni Solomon. May magagawa pa ba tayo para mapigilan silang sakta ng anak ko? Tanong ni Aling Melissa. Meron no, at ako nang bahala doon. Pero nais ko munang marinig ang panig ng anak nyo. Dahil alam kong may rason kung bakit ito ginawa sa kanya. Wika ni Solomon. Kahit papano, nakakapagsalita naman ang pasyente. Ngunit kailangang ilapit ng kanyang ina ang tenga para marinig ang sasabihin nito. Ayon sa pasyente, hiniwalayan ng dalaga ang lalaking iyon dahil na din sa mahirap lang ito. Napagsabihan ng masakit na salita at marahil ay lubos nitong dinamdam ang mga nasabi. Ngunit alam ni Solomon na meron pang mas malalim na dahilan upang humantong sa pambabarang ang lahat. Kumuha ito ng botelya mula sa kanyang bulsa. Ipinahid ito sa noo ng dalaga. Langapin mo ang mabangong sangyo ng lana. Makakatulong ito para gumaan ang pakiramdam mo. Wika ni Solomon. Huminga ng malalim ang pasyente at nakatulog. Abay, bakit mo naman pinatulog ang anak ko, Solomon? Wag ho kayong mag-alala. Ilang segundo lang ay magigising siya uli. At sa pagkakataong iyon, sasabihin niya sa atin ang totoong pangyayari. Wika ni Solomon. Ilang sandali nga ang nakalipas ay nagising ang dalaga. Muli itong tinanong ni Solomon. Ngayon, maaari mo na bang sabihin ang katotohanan? Hiniwalayan ko yung lalaki dahil may mahal na akong iba. Mas mayaman ko ikukumpara sa kanya at kayang ibigay ang lahat ng gusto ko. Wika ng dalaga. At ayon pa dito, matagal niya nang niloloko ang kasintahan. Lingid sa kaalaman nito, meron pang karelasyon ng dalaga. Sa kasamaang palad ay natuklasan nito. Kung minsan, hindi natin masisisi ang mga taong bumaling sa kasamaan dahil tayo mismo ang nagtutulak sa kanilang gumawa ng masama. Ang kilos natin, kung paano natin silang ituring at palagaan, yan ang nagdidikta kung hanggang saan ang kayang gawin ng kapwa natin sa atin.
Wika ni Solomon habang inaayos ang mga kagamitan. Abay, teka, saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang gamutan. Wika ni Aling Melissa habang hawak sa braso ang binata. Wala namang kailangan tapusin. At kung meron man, ang anak niyo ang may hawak nun. Hindi ako. Parang sinasabi mo, kasalanan pa ng anak ko kung bakit siya nagkaganya. Hindi nga ba? Ha? Hoy babae, sino ang nagloko? Hindi mo ba narinig ang lahat ng sinabi ng anak niyo? Lahat yon ay katotohanan. Dahil ang lanang ipinahid ko sa kanya, pipilitin siya magsabi ng totoo. At sa tuwing magsisinungaling ang taong papahiran niyan, makakaramdam siya ng matinding init na parang sinusunog ang bahagi ng balat kung saan ito ipinahid. Hindi ako naniniwala. Anak, anong sinasabi ng taong to? Hindi sumagot ang dalaga, kaya naman nagpatuloy sa paglalakad si Solomon. Kaso nga lang, pinigilan ito ni Aling Melissa. Hey, sandali lang. Wala ka bang magagawa para pagalingin ang anak ko? Nakasalalay yun sa kanya kung paano siyang gagaling. Ikinalulungkot ko, ngunit wala na ako. Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil biglang napasigaw ang dalaga. Nakita nitong nabasa ng dugo ang kumot na nakatakip sa katawan ni Annalisa. Biglang nakaramdam ng awa si Solomon. Bagaman labag sa kanyang alituntunin, pinili ng binatang gamutin ng dalaga dahil kung wala siyang gagawin, tuluyan nitong mamamatay. Hinawakan ni Solomon ang pulso ng pasyente, nag-usal ng mga dasal. Pinalabas ang lahat ng nasa silid. Isinara ang mga bintana. Tanging silang tatlo lang ni Aling Melissa ang naiwan sa loob ng silid. Kailangan kong matunto ng kinaroroonan ng mambabarang na nagparusa sa kanya. Wika ni Solomon. Nag-usal ito ng mga dasal panghuli sa pagbabakasakaling matutunton ang mambabarang. Ngunit napahinto ang binata nang bigla itong makaramdam ng mabigat na presensya sa paligid. Anong nangyayari? Bakit ka natigilan? Tanong ni Aling Melissa. Huwag kayong lalabas ng kwartong ito. Hanggat maaari, wala rin kayong papapasukin. Wika ni Solomon. Dali-dali itong lumabas ng silid. Nagulat ang binata. Wala ng tao sa sala. Dahan-dahan itong naglakad palabas ng tahanan at doon nakita ang isang lalaking nakatayo sa bakuran. Ikaw pala ang manggagamot na sinubukan akong hanapin. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Nandito na ako sa harapan mo. Pero, hindi ba ikaw ang apo ni Mang Mako? Bakit mo tinutulungan ng mga taong ito? Alam mo ba ang buong kwento? Tanong ng lalaki. Oo, alam ko ang buong kwento. At kahit ano pa ang dahilan, wala kayo sa lugar para pumatay ng tao bilang kaparusahan. Wika ni Solomon. Isang mambabarang na hindi kumikitil ng tao. Yan ba ang gusto mong ipakilala sa akin? Alam mo ba ang kasaysayan ng tinitingala mong Lolo Mako? Muling wika ni Crisostomo. Alam kong pinagmulan ng lolo Mako ko at hindi ko yon ikinakaya. At mukhang hindi yata akong dapat sumagot ng katanungan na yan mula sa'yo. Hindi na ako magtatanong kung bakit mo binarang ang dalagang nakatira sa tahanang ito. Malaki ang pagkakamaling nagawa niya at sa palagay ko, nararapat lang na tumanggap siya ng kaparusahan pero hindi sa ganitong paraan. Wika ni Solomon. O ngayon, anong gusto mong gawin ko? Alam mo palang ginawa ko lang ang nararapat eh.
Bakit mo ko tinutugis? Para pigilan ka. Dahil kahit saang anggulo mo tignan, hindi pa rin makatarungan ng pumatay ng tao. Wika ni Solomon. Tumawa ng malakas ang lalaki at naglakad palayo. Hindi ito ang unang beses na nakaharap ako ng kapwa ko mambabarang. Pero sigurado ako, para sa iyo ito ang pinakauna mong karanasan. Magiging mabait ako sa ngayon, binata. Susundin ko ang gusto mong mangyari dahil ayokong mabigo ka sa unang panggagamot ng taong binarang. Tugon ni Crisostomo. Bagaman nakakainsulto, hinayaan na lang ito ni Solomon dahil mas mahalaga sa kanya ang kapakanan ng pasyente. Maraming salamat sa pag-unawa. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Ako nga pala si Solomon. Tawagin mo kong Crisostomo. Hanggang sa susunod nating pagkikita, Solomon. Pero kung ako sa'yo, hindi ko napapangarapin pang mangyari yon. Huwag kang mag-alala dahil sa susunod nating pag-aarap, hindi na ganito ang magiging tagpo. Wika ng binata. Huwag kang papakasiguro, bata. Tugon ni Crisostomo. Matapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Nakahinga ng maluwag si Solomon dahil alam nitong wala siyang panama sa lalaking iyon. Ramdam niya ang kakaibang lakas na bumabalot sa katawan ni Crisostomo. Dali-daling pumasok ng tahanan ng binata upang tignan ang kalagayan ng pasyente. Ano nang nangyari sa anak ko? Magiging maayos na ang kalagayan niya. Nagawa kong pakiusapan ng mambabarang. Ngunit kailangan kong manatili hanggang bukas para masiguro ang tuluyan niyang paggaling. Wika ni Solomon. Naupo ito sa tabi ng higaan ng pasyente kasama si Aling Melissa. Magdamag na inobserbahan ang kalagayan ng dalaga hanggang sa mag-umaga. Nawala na ang pamamaga ng katawan ni Annalisa. Magaling na ang anak ko. Wika ng ginang. Laking pasasalamat ni Solomon dahil tumupad sa sinabi ang nakaharap na mambabarang. Magaling na ho ang anak niyo. Magpapaalam na po ako. May sinulat akong ilang panuto na kailangan niyong sundin. Wika ni Solomon. Matapos ay nagpaalam na ito. Wala man lang narinig na pagpapasalamat ang binata. Ngunit para kay Solomon baliwala na ito. Sanay na siya sa ganitong ugali ng mga tao. Pagdating sa tahanan, kaagad kinausap ng binata si Mang Mako. Tatanong ko lang ho, may kakilala po ba kayong Crisostomo? At bakit mo naman naitanong? Siya po ang nakaengkwentro ko, Lolo. Mabuti na lang hindi kami nagkabanggaan. Nakinig sa pakiusap ko. At paanong nangyari yun? Sigurado ka bang si Crisostomo ang nakaharap mo? Hindi po ako maaaring magkamali, Lolo. Yun ang pangalan ng taong nakausap ko kagabi. Harapan niya akong kinumpronte nung nalaman kong siya yun ang barang sa pasyente ko. Imposible ang sinasabi mo. Dahil matagal nang patay si Crisostomo, papaanong nangyaring makakarap mo siya? Baka naman impostor ang taong iyon. Alam mo, kilala si Crisostomo sa lugar na ito bilang malakas na mambabarang. Marami na siyang napatay. Noon bago kami magkaharap at masisigurado ko sa iyo, patay na ang taong yun dahil ako mismo ang pumatay sa kanya. Pag-uusap ng dalawa. Ngunit hindi pa rin kumbensido si Solomon sa sinabi ng matanda. Pasensya na, Lolo. Pero alam ko kung ano nakita at narinig ko. Kilala niya kayo at sigurado akong buhay siya.
hindi rin ako nakakasiguro kung siya nga ang tinutukoy ko. Siguro'y malalaman na lang natin yan. Halika, may pupuntahan tayo at may ipapakita ako sa iyo. Wika ni Mang Mako. Dali-dali itong kumuha ng tungkod. Naglakad palabas ng bakuran. Mabilis namang sumunod si Solomon. Saan po ba tayo pupunta, Lolo? Parang kagubatan na to ah. Pupunta tayo sa lugar kung saan ko inilibing si Crisostomo. Wika ni Mang Mako. Maya-maya narating ng mga ito ang malaking bato sa loob ng kagubatan. Napahinto si Mang Mako nang makitang may taong nakaupo sa tuktok ng malaking bato. Mukhang tama nga ang sinasabi mo, Solomon. Crisostomo, hindi ko akalaing makakaligtas ka sa ginawa ko sa iyo. Wika ni Mang Mako. Marahang lumingon si Crisostomo. Bumaba ito mula sa kinaupuan. Hindi ko rin akalain na magkikita tayo ulit, Tandang Mako. At ikaw, Iho, nagsumbong ka pala sa lolo mo. Wika ni Crisostomo. Gusto ko lang siguraduhin na totoo ang sinasabi ng binatang ito. Alam ko ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Nagawa kitang patayin. Ako mismo ang pumatay at naglibing sa'yo. Paano kang nakaligtas at nabuhay? Nakalimutan mo yata ang bertud na ibinigay mo sa akin. Malaking pagkakamali ang ginawa mo nung araw na yon. Kaya heto ko, muling nabuhay. Wika ni Crisostomo. Biglang naalala ni Mang Mako ang nakaraan. Anong ibig sabihin ng taong yan? Anong bertud, Lolo? Ang mutya na ibinigay sa akin ng maestro ko. Yun ang sinasabi niyang bertud. Nagkamali ako ng pagkilala sa kanya sa pag-aakala kong siya ang nararapat na tagapagmana ng mutya. Ngunit nagkamali ako dahil ginamit niya lang ito sa pansariling kapakanan. Wika ni Mang Mako. Masyado ka lang naging negatibo. Saan mo ba dapat gamitin ang mutya? Hindi ba kung saan ito nararapat gamitin? Sa pagbuhay ng mga taong namatay? Hindi sa lahat ng panahon, Crisostomo, ang taong bubuhayin mo ay isang kriminal. Kahit ano pa ang sabihin mo sa akin ngayon, wala ka nang magagawa. Nabuhay ko na ang taong yon. Nalaman kong malaki din ang atraso mo sa kanya. Maya-maya, isang lalaki ang naglalakad papunta sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Mang Mako dahil ang taong binuhay ni Crisostomo walang iba kung hindi si Mang Tasyo. Kumusta na ang walang utang na loob kong pamangkin? Matapos kong ituro sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, hinayaan mo kong mabulok sa ilalim ng lupa. Gayong hawak mo ang isang makapangyarihang gamit na may kakayahang bumuhay sa patay. Makasarili ka. Wika ni Mang Tasyo. Hindi makapagsalita si Mang Mako. Hindi makapaniwalang nabuhay ang tiyuhin na matagal nang patay. Lolo, kilala mo ba ang taong yan? Oo, Solomon. Siya ang tiyuhin kong si Tasyo. Alam ni Solomon na mapanganib ang taong iyon. Kaya dali-dali itong nagtaas ng depensa. Ngunit pinigilan nito ni Mang Mako. Hindi mo sila kakayanin. Masyadong malakas ang taong yan para sa'yo. Alam ko, pero hindi rin ako papayag na pareho tayong mamatay ng hindi lumalaban. Hinawakan ni Mang Mako ang kamay ng binata at muling nagsalita. Ako ang gumawa ng problemang ito, kaya hayaan mong ako ang humarap. Umalis ka na sa lugar. Iligtas mo ang iyong sarili. Hindi.
Hindi kita pwedeng iwanan, Lolo. Makinig ka sa akin. Hindi dapat masayang ang buhay mo. Marami ka pang matutulungan. Kaya't sige na, umalis ka na. Hindi, Lolo. Hindi ako aalis sa tabi mo kahit ano pang sabihin mo. Solomon, apo, matanda na ako at alam kong dumating na ang pagkakataon upang mamaalam sa mundo. Tandaan mo lang, wala kong pagsisisihan kung sakaling mamatay man ako sa buhay na ito. Nagawa ko na ang dapat kong gawin, samantalang ikaw ay nagsisimula pa lamang. Pero Lolo, hindi pwede. Umalis ka na. Tandaan mo, ipinagmamalaki kita. Wika namang Mako. Sabay tulak sa binata. Matapos ay sinugod nito ang dalawang kalaban. Hindi maiangat ni Solomon ang kanyang katawan dahil sa malakas na enerhiyang bumabalot sa paligid. Nang mag-angat ng tingin si Solomon, nakita nitong nakikipagpalitan ng atake ang matanda gamit ang mga dasal. Pero kung titignan, nakatayo lang ang mga ito at nagtititigan. Hindi makikita ng pangkaraniwang mata ang mga sandatang nagliliparan sa pagitan ng magkabilang panig. At dahil mag-isa si Mang Mako, wala itong magawa. Pilitin man ni Solomon, hindi niya magawang maiangat ang katawan dahil sa lakas ng tigalpong ibinato sa kanya. Napasigaw si Solomon nang makita nitong napaluhod ang matanda. Lumingon ito sa kanya at gumiti. Ito ang huling beses na nakita ni Solomon ang mukha ng matanda. Matapos ay bigla itong naglaho, kasabay ng dalawa pang kalaban. Umalingaw-ngaw sa paligid ang boses ni Crisostomo. Magpalakas ka. Dahil sa oras na magkaharap tayo muli, hindi kita bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Matapos ay muling nabalot ng katahimikan ang paligid ng gubat at tila walang nangyaring gulo. Dali-daling tumayo si Solomon. Bumalik sa kanilang tahanan sa pag-asang panaginip lang ang lahat. Ngunit sa kasamang palad, pagdating nito sa tindahan hindi niya nakita si Mang Mako. Maging ang tungkod nito ay wala sa lugar. Parang pinagsukluban ng langit at lupa si Solomon ng mga oras na yun. Hindi nito alam ang gagawin dahil biglang nawala ang lahat sa kanya sa isang iglap. Bahagya din itong sinisisi ang sarili dahil kung hindi niya tinanggap ang pasyenteng pinarusahan ni Crisostomo, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Ngunit sa halip na magbukmok, sinikap ng binata na ibangon ang sarili. Naalala ang sinabi ni Crisostomo. Nabalot ng matinding galit ang puso ng binata. Dali-dali itong pumasok sa silid ni Mang Mako. Kinuha ang ipinagbabawal na aklat. Pasensya na, Lolo, kung susuwayin ko ang iyong kautusan. Ngunit ito lang ang pamamaraan na alam ko para mabigyan ng katarungan ng pagkamatay mo. Pagbabayarin ko si Crisostomo at ang tiyuhin mo. Wika ni Solomon. Buong gabi nitong binasa ang nilalaman ng aklat. Ilang araw nitong pinagnilayan hanggang sa maperpekto ng binata ang tawag sa mga nakakamatay na insekto gamit ang sariling dugo. Nagsagawa ito ng isang ritual upang tawagin ang dambuhalang lakang na alaga ng kanyang lolo Mako. Nakatayo ang binata sa kalagitnaan ng gubat nang magpakita sa kanya ang isang lakang na halos kasing laki ng kalabaw. Hinawakan niya ito sa ulo. Nag-usal na mga dasal. Matapos ay hiniwa ang pulso. Ipinatak ang dugo sa ulo ng nilalang. Hanapin mo ang kinaroroonan ni Crisostomo at Tasyo. Matapos ay bumalik ka sa akin.
Wika ng binata. Ibinuka ng nilalang ang kanyang pakpak at lumipad. Bumalik si Solomon sa tahanan upang maganda. Kinuha nito ang mga mahalagang kagamitan, maging ang natitirang alaala ni Lolo Mako. Sinunog ang kanilang tahanan. Ito ang huli kong pamamaalam sa iyo, Lolo. Salamat sa lahat ng ginawa mong kabutihan at mga aral na naging pundasyon ng buhay ko. Pangako, hindi ko sasayangin ang lahat ng ito. Wika ng binata. Habang pinagmamasdang matupok ang kanilang tahanan. Bago pa man dumating ang mga kapitbahay, mabilis nang umalis sa lugar si Solomon. Nagbalik ito sa gubat kung saan niya sinugo ang lakang dahil doon babalik ang insekto. Ilang araw na natili si Solomon sa lugar habang pinapalakas ang sarili. Hindi nito kinalimutan ang naramdamang galit dahil ito ang nagsilbing inspirasyon ng binata upang mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang maestro. Maya-maya ay biglang nagdilim ang kalangitan. Napatingala ang binata. Nakita nitong papalapag ang malaking lakang. Mabuti naman at nakabalik ka na, kaibigan. Alam ko na kung saan sila hanapin. Lolo Mako, para sa inyo ang gagawin ko. Wika ni Solomon. Mabilis itong naglakad palabas ng kagubatan. Sinundan nito ang malaking lakang pabalik sa kinaroroonan nila Crisostomo. Dinala ng lakang ang binata sa isang yungip na malapit sa ilog. Naramdaman ni Solomon ang presensya ni Crisostomo, kaya sigurado itong nasa loob ng kuwebang iyon ng kalaban. Akmang papasok na sana ang binata nang bigla namang naglabasan ang mga nilalang. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang alaga nitong lakang mula sa himpapawid. Gumawa ito ng daan para makatuloy si Solomon papasok sa kuweba. Ngunit habang naglalakad, narinig nito ang pagtawa ni Crisostomo. Mukhang hindi ka makapagantay. Talagang ikaw pa ang sumugod sa aking kinaroroonan. Hindi na ako magtataka kung paano mo kong natunton. Binuksan mo ang pinagbabawal na aklat ni Mang Mako. Oo, at ginawa ko yun para sa kanya. Ngayon sa palagay ko, handa na akong harapin ka at pagbayarin sa ginawa mo. Mahusay. Balot ka ng galit at paghihiganti. Yan ang gusto ko. Mas lalo akong lalakas sa oras na matalo kita. Gaya ni Mang Mako, mapapasakin ang kaluluwa mo. Wika ni Crisostomo. Lumipad ang lakang at dumapo sa bandang likod ni Solomon na parang pinoprotektahan nito gamit ang naglalakihang mga sungay. Hindi paghihiganti ang pakay ko sa'yo, kung hindi pagbibigay ng katarungan sa pagpatay mo kay Lolo Mako. Wika ni Solomon. Nagbato ito ng tigalpo at tinamaan si Crisostomo. Hindi nito inasahan ang gagawin ng binata, kaya naman hindi siya nakapaghanda. Nagtamo ng malaking sugat sa pisngi si Crisostomo na labis itong ikinagalit. Akmang gaganti na sana ito ng pag-atake. Ngunit nang tignan si Solomon, wala na ang binata sa kinakatayuan. Tignan natin kung may magagawa ka laban sa mga hindi nakikitang kalaban. Magaling! Ito ang gusto kong laban. May naitatago ka rin palang kausayan. Muling sumalakay si Solomon. Sa pagkakataong iyon malakas sa suntok ang binitawan. Muli siyang naglaho. Hindi pa man nakakatayo si Crisostomo. Muli na namang sumalakay ang binata gamit ang mga dasal pang atake. Walang hiya ka. Iniinsulto mo! Hindi nito naituloy ang sasabihin. Isang sibat ang tumarak sa kanyang katawan.
Nang mapayuko ito, nakita niya si Solomon na lumabas mula sa ilalim ng lupa. Hindi lang ikaw ang may alam sa pagsasanay sa pambabarang. Alam ko ang bawat galaw mo, kaya pasensyaan tayo. Dahil ikaw ang hindi ko hahayaang mabuhay. Wika ni Solomon. Matapos ay muli itong naglaho. Hindi na magkamayaw si Crisostomo dahil sa mga natamong sugat. Sunod-sunod na hagupit pa ang natanggap habang nakaluhod. Hanggang sa tuluyan ng tapusin ng binata ang buhay nito sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang ulo. Para yan sa pagpatay mo kay Lolo Mako. Ngayon siguradong matatahimik na ang kaluluwa niya. Wika ni Solomon. Maya-maya ay lumabas sa yungib si Mang Tasyo. Pumapalakpak habang nakatitig ng nakakaloko. Mahusay! Nagawa mong talunin si Crisostomo. Ngayon malaya na ako. Nasaan ang mutya? Ibigay mo sa akin nang tuluyan kong makamit ang buhay na walang hanggan. Napayuko si Solomon. Nakita ang mutya na suot ng kalaban. Dali-dali niya itong kinuha at ipinatong sa bato, sabay hampas ng itak. Walang iya ka! Bakit mo sinira ang mutya? Hindi mo ba alam? Alam kong kaya nitong ibalik ang buhay ni Lolo Mako. Pero mas gugustuhin ko na hindi yun mangyari. Habang nandito ang mutyang ito, marami pang kagaya ni Crisostomo ang sisibol. Isang bagay pa nga pala, hindi ka naaabutan ng sikat ng araw. Muli kang babalik sa pagiging alikabok. At kahit saan ka magsuot, hindi mo matatakasan ng kamatayan. Wika ni Solomon sabay talikod. Naglakad ito palayo. Sumugod naman si Tasyo, ngunit hinarang ito ng malaking lakang gamit ang kanyang malaking sungay. Idinikit nito sa puno ang matanda. Tumayo sa tabi ng lakang si Solomon. Pinanood na tamaan ng sikat ng araw si Tasyo. Unti-unting napudpod ang katawan hanggang sa tuluyang maging alikabok. Naisagawa na natin ang ating misyon, kaibigan. Maaari ka na magpahinga. Wika nito sa lakang. Nagukayang malaking nilalang upang ibaon ang sarili sa lupa. Umalis na sa lugar si Solomon. Nagbalik sa nasunog na tahanan at doon ay nagtayo ang binata ng isang maliit na lapida gawa sa bato na merong pangalan ni Mang Mako. Nag-alay ng mga bulaklakang binata, nag-usal ng ilang panalangin. Sabay buhos ng paboritong lambanog ng kanyang lolo sa lapida. Paalam, Lolo Mako. Salamat sa lahat. Huwag kayo mag-alala. Alam ko na ang daan kong tatahakin. Magpahinga na kayo hanggang sa muling pagkikita. Matapos ang kaganapang iyon, nilisan ni Solomon ang baryong kinalakihan. Pinili nitong magpakalayo-layo at mamuhay sa ibang panig ng bansa. Hanggang sa mapadpad ito sa Kamaynilaan, doon ipinagpatuloy ni Solomon ang kanyang panggagamot. Maraming kumilala sa kanyang kausayan, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakakaalam ng totoong pagkatao ng binata. Gayunpaman, ginamit ni Solomon ang nalalaman para makatulong sa iba. Sa kasalukuyan, patuloy siyang nanggagamot. Hindi nito kinakaya ang pamamaraang ginagamit na mula sa kaaraman ng barang. Ayon sa kanya, wala namang nakakaalam na isa akong mambabarang at hindi na ito kailangang ipagkalandakan. ito ang mga huling salita na binitawan ni Solomon nung ipagkatiwala niya sa inyong lingkod ang kanyang kasaysayan. Ang kwento ng isang binata na tutong manggamot gamit ang kaalaman ng barang.